Magandang umaga. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang unang digmaang pandaigdig. Narito ang mga posibleng lalabas sa video. Ang mga dahilan ng pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig. Ang unang digmaang pandaigdig, isang malawakang tunggalian na tumagal mula 1914 hanggang 1918, ay bunga ng isang komplikadong halo ng mga talsik na nagdulot ng matinding tensyon sa Europa at sa huli ay humantong sa isang malawakang digmaan. Hindi isang dahilan ang nagtulak sa digmaan, bagkus ay isang serye ng magkaugnay na kapangyarihan at kondisyon. Ang mga pangunahing dahilan ay ang mga sumusunod. Militarismo, ang patuloy na pagpapalakas ng militar ng mga ibansang Europeo ay lumikha ng isang kapaligiran ng takot at hinala. Ang labis na paggastos sa sandatahan at ang pag-uunahan sa paglikha ng mga bagong armas ay nagpalala ng tensyon sa pagitan ng mga bansa. Ang pag-iral ng isang malaking hukbo ay nagbigay ng ilusyon ng kapangyarihan at handa sa pakikipaglaban. Alyansa, ang sistema ng alyansa sa Europa ay nagpalala ng tensyon. Ang mga bansa ay nagsasama-sama sa mga alyansa upang maprotektahan ang kanilang mga interes. Ngunit ang mga alyansang ito ay nagdulot din ng isang domino effect kung saan ang isang tunggalian sa pagitan ng dalawang bansa ay maaaring humantong sa isang malawakang digmaan. Ang Triple Entente, France, Russia at Great Britain, at ang Triple Alliance, Germany, Austria, Hungary at Italy, ay nagsilbing pangunahing mga aktor sa pagsiklab ng digmaan. Imperialismo. Ang kompetisyon para sa kolonya at ang pagkukunan ay nagdulot ng matinding tensyon sa pagitan ng bansang Europeo. Ang paghahangad ng mga bansa na mapalawak ang kanilang imperyo ay nagresulta sa mga alitan at pag-aagawan ng teritoryo na nagdulot ng karagdagang tensyon sa relasyon ng mga bansa. Nasyonalismo. Ang matinding damdamin ng nasyonalismo ay nagdulot ng pagkakaisa sa loob ng mga bansa, ngunit nagdulot din ng pagkakahati-hati sa pagitan ng mga ito. Ang pagnanais ng mga grupo ng etniko na nagkaroon ng sariling estado ay nagdulot ng mga alitan at kaguluhan tulad ng Balkan Peninsula. Ang nasyonalismo ay nagsilbing gasolina sa mga tensyon at nagbigay ng daliwan para sa paggamit ng puwersa. Pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand. Mahahalagang pangyayari sa unang digmaang pandaigdig. Ang unang digmaang pandaigdig ay isang malawakang tunggalian na nagbago sa takbo ng kasaysayan. Maraming mahahalagang pangyayari ang naganap sa loob na 4 na taon nitong tagal na nag-iwan ng malalim na marka sa mundo. Narito ang ilan sa mga pinakamakabuluhang pangyayari. Una, pagsisimula ng digmaan, 1914. Ang pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand ng Austria-Hungary noong Hunyo 28, 1914 ay nasilbing mitsa na nag-apoy sa mga tensyon sa Europa. Ang Austria-Hungary ay nagdeklara ng digmaan sa Serbia at ang sistema ng alyansa ay nagdulot ng isang mabilis na pagkalat ng digmaan sa buong kontinente. Ang Germany, alyado ang Austria-Hungary na nagdeklara ng digmaan sa France at Russia na nagsimula ng isang malawakang tunggalian. Pangalawa, labanan sa Marne. Ang inaasahang mabilis sa digmaan ay napalitan ng isang matinding posisyonal sa digmaan sa Western Front. Ang labanan sa Marne ay isang mahalagang labanan na nagwakas sa pag-asa ng Germany na mabilis na masakop ng France. Ang labanan ay nagresulta ng isang patayan at isang stalemate na nagtagal na maraming taon. Digmaan sa dagat. Ang digmaan ay hindi lamang limitado sa lupa. Ang mga labanan sa dagat ay naging isang mahalagang bahagi ng digmaan. Ang Battle of Jutland, 1916,
ay isa sa pinakamalaking labanan sa dagat sa kasaysayan, kung saan ang British Royal Navy ay nagtagumpay laban sa German High Seas Fleet. Ang paggamit ng mga submarino ng Germany ay nagdulot din ng malaking pagbabago sa digmaan sa dagat. Pagpasok ng Estados Unidos. Ang paglubog ng Lusitania, isang barkong pasahero ng Britanya, ay isang German U-boat noong 1915, at ang Zimmermann Telegram na naglalaman ng isang alok ng Germany sa Mexico na nakipagdigma sa Estados Unidos ay nagdulot ng pagkairita sa Estados Unidos. Noong Abril 1917, opisyal na pumasok ang Estados Unidos sa digmaan sa panig ng Allied Powers na nagbigay ng malaking tulong sa kanilang pagsisikap. 5. Ang Rusyong Revolusyon 1917. Ang pabagsak ng Tsarist Russia noong 1917 ay nagdulot ng malaking pagbabago sa digmaan. Ang Russia ay umatras mula sa digmaan na nagpapahina sa Allied Powers. Ang pag-atras ng Russia ay nagpalaya ng mga tropa ng Central Powers na maililipat sa Western Front. Ang isang daang araw na pag-atake 1918. Ang huling malaking pag-atake ng Germany sa Western Front ay naganap noong Marso 1918. Bagamat nagkaroon ng paunang tagumpay, ang pag-atake ay huminto dahil sa kakulangan ng mga reserba at ang paglaban ng Allied Powers. Ang pagtatapos ng digmaan 1918. Ang pagod at pagkaubos ng mga bansa sa digmaan ay humantong sa pagtatapos nito. Ang pagbagsak ng Central Powers, lalo na ang Germany, ay nagresulta sa paglagda ng armistice noong Nobyembre 11, 1918. 8. Ang kasunduan sa Versailles 1919. Ang epekto ng unang digmaang pandaigdig. Ang unang digmaang pandaigdig na simula sa 1914 hanggang 1918. Bagamat tinawag na The Great War ay hindi lamang isang digmaan sa pagbitan ng mga bansa. Ito ay isang pandaigdigang kaganapan na nagdulot ng malawakan at pangmatagalang epekto sa politika at ekonomiyang lipunan at kultura ng mundo. Una, politikal na epekto. Pagbagsak ng mga imperyo. Ang digmaan ay nagdulot ng pagbagsak ng malalaking imperyo tulad ng Austro-Hungarian Empire, Ottoman Empire at Russian Empire. Ito ay nagresulta sa paglitaw ng mga bagong estado at pagbabago sa mapa ng Europa. Pang-ekonomiyang epekto. Malaking pagkalugi sa ekonomiya. Pagbabago ng industriya, implosyon at pagkawala ng manggagawa. Panilupa ng epekto. Malaking bilang na pagkamatay at pagkasugat. Ang digmaan ay nagdulot ng milyon-milyong pagmamatay at pagkasugat. Ang mga pamilya ay nawalan ng mga mahal sa buhay at lipunan ay dusa ng malaking kawala. Pagbabago sa papel ng kabiyahan. Ang pagtaas ng pagkahati-hati. Trauma at PTSD. Ang Cultural na epekto. Pagbabago sa panitikan at sining, pag-unlad ng teknolohiya at pagbabago sa pananaw sa mundo. Conclusion. At yun lamang po para sa umagang ito at maraming salamat sa pakikinig.